Panginoon ay darating. Bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong narinig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Muli po, magandang tanghali sa ating lahat. Puno ng galak at pasasalamat, samahan po ninyo kami sa muli naming paghahandog ng aming sarili. Dahil ngayong araw ay aming ipinagdiriwang ang ikatlong anibersaryo ng aming pagkapari kay Nuestro Padre Jesus Nazareno na puno ng habag at awa. Kami po ay nagpapasalamat din sa inyo sa patuloy po ninyong pagsuporta sa amin, lalo na po sa inyong mga panalangin para sa aming lahat na mga pari. Kaya nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, isa po sa pinakamagandang karanasan na meron ako bilang pari ay ang katotohanan na ang mga pari po ay mabilis lapitan. Ang mga pari po, mga kapatid kay Kristo, ay mabilis kasalamuhain. At ito po yung inaasahan ng maraming tao sa amin. Kung kaya, mga kapatid kay Kristo, ang tingin ng maraming tao sa amin ay dapat si Father ay magaling makipag-ugnayan. Sa iba't ibang assignment na meron po ako, na akin na pong napagdaanan, ang mga tao po ay mag-i-smile na lang sa akin o kaya binabati po ako kahit hindi ko po sila kilala. Ang alam ng mga tao, pari kami. Kami ay dapat ama. A priest is a father. Kung kaya bawat parokyano ay nasa loob ng pakikipag-ugnayan kay Father. Dahil ginito po ang pagiging pari, mga kapatid, kay Kristo. Naging maganda at naging makabuluhan ang aking pagiging pari. Alam po namin, ito ay dahil
sa biyaya ng Diyos. Ang mga pagbasa po natin sa araw na ito ay patungkol po sa banal na Espiritu Santo. Ang pinakamagandang kaloob ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno ay ang kaloob ng Espiritu Santo na siya mismo ang nagpadala sa atin. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, ang nagpaparana sa atin ng presensya ng Diyos. Tayo na bininyagan at kinumpilan sa Kanya ay nakatanggap ng banal na Espiritu. Kung kaya, simula nung tayo ay nabinyagan, tayo rin ay kinumisyon ng ating Panginoon na ipamahagi ang Kanyang mabuting balita. Ngayon din pong araw na ito, December 3, ay ginugunita rin po ng simbahan ang kapistahan ni San Francisco Javier, isang Hiswita, dakilang misyonero dito sa Asya. Siya din po ay napuspos ng banal na Espiritu, kung kaya napuno din po siya ng inspirasyon na ipamalita ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Dalawang bagay po para sa ating pagninilay, bunga din po ng ating pagsasaliksik. Paano nga ba kumikilos ang Espiritu Santo sa buhay po natin? At ang inspiration pong ito ay kukunin po natin sa ating mga pagbasa. Una po, mga kapatid, kay Kristo. Ang presensya po ng Espiritu Santo sa ating buhay ang magpapalapit sa atin kay Jesus at sa Diyos Ama. The presence of the Holy Spirit in us brings us closer to God. Kung ang banal na Espiritu, mga kapatid, ang nagpapabuklod sa anak at sa ama kay Jesus at sa Kanyang Ama, tayo rin ay inilalapit ng Espiritu Santo sa Diyos. Ipinadala ni Jesus ang Espiritu na siyang nagpatawag sa atin kay Jesus bilang ating Panginoon at sa Diyos bilang ating Aba, Ama, Tatay. Kaya ramdam natin ang pagiging malapit sa Diyos. Gawa ng Espiritu Santo sa buhay natin. Kung napapalapit ka sa Diyos, mga kapatid, at napapatawag ka sa Kanya, ito ay inspiration mula sa Espiritu Santo na kaloob ni Jesus Nazareno sa atin. At dahil nga po malapit tayo sa Diyos, tayo din pong lahat ay ginawang magkakalapit sa bawat isa bilang magkakapatid sa nag-iisang Diyos Ama. Kaya magpasalamat sa Kanya, mga kapatid, sapagkat malapit tayo sa Diyos. Wag na wag po ninyong isipin na hindi pinakikinggan ng Diyos ang inyong mga dasal, lalo na po kapag parang hindi naman sinagot ng Diyos ang ating mga dasal. Wala siyang tugon sa ating mga panalangin, sapagkat meron bang anak na hindi pinakikinggan ng Kaniyang Ama? Nakikinig po ang Diyos sa atin sapagkat siya po ay ating Ama. Sabi po dito sa ating ebanghelyo, pinahahayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa mga taong tinuturing siya ang Ama. Inspired by the Holy Spirit, sinabi po ni Jesus, nagpapasalamat, pinupuri kita, O Ama, sapagkat kahit itinago mo ito sa mga marurunong at pantas, you have revealed these things to the childlike. Ang presensya ng Espiritu Santo, mga kapatid, sa buhay po natin, ang nagpapalapit sa atin kay Jesus at sa Diyos Ama. That is why we are ever close to God, sapagkat present ang banal na Espiritu sa buhay po natin. Amen? Pangalawa po at final point,
ginagawa ng Espiritu Santo, mga kapatid, kay Kristo sa buhay po natin, ang maging tagapagpalaganap ng kanyang presensya. We spread God's presence. Yan ang ginagawa ng presensya ng Espiritu Santo sa buhay po natin. Ang kanyang presensya ay lubos nating nararanasan sa tuwing tayo ay naging instrumento ng kanyang kapayapaan at galak. Sabi dito sa ating unang pagbasa, ang lobo at ang karnero ay magiging magkaibigan. Ang leon, uso, ahas ay magiging magkasundo. Kasundo ang mga kambing, kasundo ang mga karnero, kasundo ang mga bata, at ang iba-iba pang mga maamong hayop. Mga kapatid, ang presensya po ng Diyos ay tunay ngang magbibigay ng kapayapaan at pagmumulan ng ating galak. Sa pamamagitan din po ng kanyang presensya, merong pagpapatawad. Ang presensya ng Espiritu Santo, merong katotohanan. Ang presensya ng Espiritu Santo, magdadala ng hustisya. Ang presensya ng Espiritu Santo, magbibigay sa atin ng kalayaan. Ang presensya ng Espiritu Santo, merong pagmamahalan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, kung puno po tayo ng galit o kaya puot, kung hangad nating bumawi ng dahas sa mga nagkasala sa atin, tanungin natin ang ating mga sarili, kung paano po natin hinahayaan pinapakilos ang Espiritu Santo sa buhay po natin. O baka naman, hinahayaan natin ang demonyo ang manaig sa puso po natin. Kaya kailangan nating magdasal upang tayo din po ay pagkalooban ng grasya ng banal na Espiritu Santo, na siya namang magpapakumbaba sa atin, mga kapatid kay Kristo, at tumulong sa ating palambutin ang ating mga puso. Ang banal na Espiritu ay kasama po natin, pero nasa atin pa rin kung papanalunin natin ang paraan ng kabanalan at pagkamatuwid ng Diyos sa buhay po natin. Sa aking 3 taong pagkapari, naranasan ko po ang kabutihan ng Diyos sa akin. Marami pong pagkakataon na sinurpresa ako ng Diyos tungkol po sa mga taong nagbibigay sa akin. Ngunit marami sa mga pagkakataong iyon, ang mga binigay sa akin ng ibang tao, ang pagiging generous nila sa akin, ay isa palang biyaya mula sa aking karanasan ng pagbibigay muna ng aking sarili. Yung kaibigan ko pong pari, minsan po, nagbahaginan kami ng aming kwento. Sabi nung kaibigan ko pong pari, base po sa kanyang karanasan, sa tuwing meron daw pong nagbibigay sa kanya, alam niyang ginagawa lamang siya ng Diyos na instrumento para maipaabot sa iba ang kanyang pagmamahal at kabutihan. Kasi raw po, ayon sa kanyang karanasan, sa maraming pagkakataon, sa tuwing siya raw po ay nakakatanggap ng biyaya mula sa mga tao, ay meron din agad-agad lumalapit sa kanya at humihingi ng tulong. At sakto lang madalas ang hinihingi nila doon sa halaga na kanyang natanggap. So siya ay instrumento lamang ng kabutihan ng Diyos sa iba. Siya na nakatanggap ng mga pagpapala mula sa kanya. At binahagi ko naman ang aking kwento, ang aking karanasan. Sabi ko sa kanya, Father, baliktad po ang aking karanasan. Dahil base sa aking karanasan, una munang lumalapit sa akin at nanghihingi ng tulong ang mga tao. At saka lamang ako nakakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. At ito po ang aking karanasan
sa maraming beses. Ito po ay binahagi ko sa aking mga parishioners one time. Minsan pagkatapos po ng aking misa, meron pong lumapit sa akin. Siya naman po ay kakilala ko lang din. Father, kailangan ko po ng pera. At siya ay ngumiti. Sagot ko sa kanya, huwag mong subukin ang Espiritu Santo. Hindi pa ngayon ang oras para magbigay. Mga kapatid kay Kristo, ang pagiging mapagbigay ay isang biyaya kung saan masobra pa tayong nakakatanggap ng kapayapaan at galak sa ating mga puso. At sa ganitong paraan din mga kapatid kay Kristo, ay nararanasan po natin ang pagiging malapit sa atin ng Diyos dahil sa ating paghahayag ng mabuting balita sa iba. Amen.